Ay, magandang tanghali ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. 11:30 po rito. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Oh, pumirma si Subiri. Pinapa-aresto na si Kibuloy, no? Eto, oh. Mamaya, bigyan ko tayo reaksyon dito. Tutulong ang Davao Police sa pagsilbi ng arrest order versus Kibuloy. Ayan. Nakahanda na ang PNP Davao na tumulong sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Sa ngayon ay inaantay pa umano nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ano latest? Alex, naniniwala itong PNP Region 11 na nananatili pa rin sa Davao itong si Apollo Kibuloy. At bago pa nga daw yung pagpapalabas ng arrest order ng Senado ay pinag-aralan na nila yung magiging diskarte sa paghahain ng arrest order. Ganun talaga. Kailangan alam niyo pa ito mga pre na, kahiyaan ho ito. Oo. Isang peking pastor, mahirapan kayong arestuhin. Mamaya magbigay pa tayo komento, tuloy natin. Nakahanda ang Davao Region Police na tumulong sa pagsisilbi ng arrest order laban kay Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Kasunod yan ang paglagda ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa arrest order dahil sa patuloy na pag-isnab ni Kibuloy sa investigasyon kaugnay sa mga aligasyon ng sexual abuse at iba pang pang-aabuso laban sa kanya. Ayon kay PNP Region 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, hinihintay na lang nila ang koordinasyon ng Senado. Kami dito, we're just preparing also if ever yung warrant ay madala na dito sa Davao or transmitted to us, no, to PRO 11. And if the Sergeant at Arms of the Senate or the Congress, whoever the warrant is addressed to, kung nasama pa sila dito and we will assist them, we will see. But this is just a normal police process of serving a warrant. PRO 11 is ready to serve that. Pero bago ito, nauna na raw nagsagawa ng conference sa mga opisyal ng Davao Police kung saan tinalakay ang legalidad at diskarte na gagawin nila sakaling may lumabas na arrest order. Naniniwala si General Delvo na nasa Davao pa rin si Kibuloy. He's from Davao, no? And well, you surely know that sinabi naman ng lawyers niya, if they would say that if they were in the shoes of Pastor Kibuloy, he will not leave Davao because this is his home. This is his safe haven. So Ganun yun, pero mamaya, magbigay tayo komento dyan sir. probability is he is here. And then kung pag-serve sa warrant, no, it's a normal process, given due process, the legality and everything, and if we found him to be around Davao, no, we'll just serve him to that warrant together with the Sergeant at Arms or the representative of the Senator. Sana ganun lang kadali. No? Kung hindi talagang pahiya kayo dyan, tuloy. For Congress. Kasama sa ikinukonsidera ang paghahain ng arrest warrant sa Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy. Kaya naman pinaghahandaan na rin nila ang posibilidad na pag-alma ng mga tagasunod dito. We all know that the members will be agitated by it, of course. But the police, we are ready for any eventualities at the outcome of this serving of the warrant. Panawagan ko for sobriety, no? And then you just take the law. Marami ng ganyan, yung mga pumapalag, mga mayor, gano'n, pinabababa sa kanilang opisina dahil may papalit na panibago, dahil may kaso yung mayor, ganyan, o dahil parang yung graft and corruption, mga gano'n, o proteksyonan siya ng mga kanyang constituent, wala rin, bababa rin yung mayor, di ba? Ilang beses na ho nangyari yan bumaba na kayo. Mayor pa yun si Kibuloy. Si Kibuloy, peking pastor lang to tuloy. Take its due course if it's legal, no? And anyway, there are lawyers to contend with, in which we all know that, of course, that's the Senate, highest body rin yan, na lawmaking body, issuing the warrant. Kami sa police, kung ano yung legal and due process, we will be doing what is right. Narinig mo, Kimo, gagamitan ng due process. Mamaya, sigaw ka naman na walang due process.
Alex, ayon sa Davao Police sa ngayon ay wala pa naman daw silang namomonitor na anumang movement nitong mga taga-suporta ni Kibuloy. Pero kung sakali man, may mga nakahanda daw silang security plan para mapanatili yung kaayusan at kapayapaan doon sa kanilang lugar. Alex? So paano yan, Mar? Aantayin muna nila ang team mula sa Senate Sergeant at Arms bago kumilos ang PNP Davao? Or pwede na silang gumawa ng kanilang sariling hakbang at aantay na lamang ang pagdakip dito kay Kibuloy? Well, Alex, ang normal process kasi dahil nga Senado ang nagpalabas nitong arrest order, ay hihintayin nila yung representative ng Sergeant at Arms na magtungo doon at handa sila na i-assist itong team para maisilbi ng maayos yung arrest warrant. Dahil hindi naman daw criminal case pa ito, hindi ito yung karaniwang warrant of arrest na galing sa korte. Dahil kung ito ay Okay mo, makinig ka. Hindi naman criminal case to, kaya lang aarestuhin yung bayadi mo Kimo. Kasi nga ayaw pumunta sa Kongreso, iniisnab niya yung Kongreso sa Senado. Binababoy nila, yung nasabi nga ni Senadora Risa Ontiveros. Haki mo, salbahe kasi yung amo mo Kimo. Tuloy mo. ay karaniwang warrant of arrest na galing sa korte ay maaari yan i-transmit sa kanila dahil kung matatandaan mo, mayroon namang i-warrant na ngayon ng PNP at kung sakaling makakuha na sila ng kopya, ay sila mismo ay maaari nang magsilbi nitong warrant of arrest. Pero hindi yan yung sitwasyon ngayon dahil ito ay arrest order mula sa Senado kaya kailangan na mga kinatawan ng Sergeant at Arms. At isa Alex? pa, Mar, hindi naman kaila sa ating po mga kababayan, no, na kamakailan lamang ay itinalaga ni Pastor Kibuloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang quote-unquote caretaker administrator ng naturang lugar kung saan nakahimpil itong si Kibuloy. Masasabi ba ng PNP na magkakaroon ba ng balakid sa pag-aresto dito kay Kibuloy? Dahil alam natin, ang dating Pangulo ay dati nilang, sabihin natin na Commander-in-Chief. Yes, actually, kasama yan sa mga Wala na yun. Dating Commander-in-Chief lang naman eh. Iba na Commander-in-Chief ngayon, si Bongbong Marcos na, di ba? Kaya walang balakid. Nung panahon ni Duterte, talagang untouchable yan. Pero ngayon, iba, weather lang mga friend, tuloy. pinag-aralan doon sa ginawang pre-conference nitong Davao Police. Ang sinasabi nga nila, kung sakaling itong si Kibuloy ay nandoon sa Glory Mountain, ang consideration dyan isang private property yan. Kaya may mga legality na pinag-aralan dyan kung paano isisilbi ng maayos at mapayapa itong arrest warrant. Pero bibigyan naman daw ng due process itong si Kibuloy at maaari niyang gamitin yung mga legal remedy para nga dito sa kinakaharap niyang asunto. Alex? Isa pang habol ko na tanong, Mar, no? Dahil kanina sa radyo ko rin nababanggit ito, dahil wag na tayong lumayo. Meron na itong kasaysayan na kapag ang isang leader, isang grupo ay hinuhuli, abay pumapalag yung kanya mga supporters at hindi lang pumapalag, ay gumagamit pa ng dahas o di kaya armas. Handa ba dito ang PNP sakaling mangyari ang kinakatakutan? Yun, ganda ng tanong. Kahiyaan yan, PNP. Alam nga namang hindi ninyo ipatupad ang arrest warrant na yan na galing sa Senado. Di ba? Yes, Alex, kasama yan sa ikinonsidera din itong mga otoridad. Kaya nga, ang paghahanda nila ay yung agitation ng mga member dahil talagang hindi maiwasan yan dahil mga tagasunod niya itong mga magpoprotekta o inaasahang magpoprotekta sa kanya. At yung Glory Mountain, inaasahan din na may mga security yan doon sa kanilang compound, no? Kaya kasama yan sa security consideration nitong PNP 11. Pero pagtitiyak ni General Delbo, handa sila sa mga ganitong insidente at ang titiyakin lang nila ay magiging maayos at mapayapa yung pagsisilbi ng arrest order laban dito kay Kibuloy. Ayun, parang ang panawagan ay sobriety, mahinahon ang pagsisilbi dito sa arrest warrant. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat. Yun mga boss, alam nyo, ito ang si Kibuloy bilang isang, alam naman niyang peke siya eh. Na ginagago niya lang ang tao.
sa pagsasabi niya na siya inappoint ng Diyos Ama. Di ba? Alam niya sa sarili niya, kaso nga, yun nga, dadalawa ho tao sa mundo, isang naloloko at isang manloloko. Malas nga lang, maraming naloko. Ito si Kibaliw na to, no? Sabihin mo, ikaw ang appointed son of God, kundi ka gago. Pahinto mo lindol, sa'yo dadaan ng mga kaluluwa. Baliw. Diba? Anyway, andyan na yan marami ang naniwala. At ang mabigat dyan, parang sasabihin mo, si Duterte naniniwala doon sa sinasabi ni Kibuloy. Kabalbalan, di ba? Yung Diyos nga, minumura ni Duterte, ikaw pa natin. At yun nga, mga friend, ginawa pang administrador, itong taong si Duterte, na alam, Sus Mariosep, no? Kaya ito, no, mga friend. Si Kibuloy, kaya lang niya tumapang dahil kay Duterte. Alam niya, nasa likod niya si Duterte. Yun lang yun. Natatandaan ho niyo yung Parmali? Di ba si Duterte ang kulit-kulit doon, nag-iimbestiga sila Gordon tungkol sa korupsyon. Hindi naman si Duterte iniimbestigahan. Pero como yung mga Chekwa ang iniimbestigahan, ay mga nangyayari sa... di ba si Duterte ang gulo-gulo, ginugulo ni Duterte yung Blue Ribbon Committee na investigasyon ni Gordon. Di ba? Ang sabi ni Duterte, huwag kayo pupunta, mga resource person, sagot ko kayo. Di ba? Ganun eh. Presidente ka noon, Digong. Ngayon hindi. Di ba? Kasi, nakasanayan na ni Digong na kamunta dyan, ako bahala sa'yo. Ginawa naman nila lahat ng magagawa nila. Para wag matuloy ang itong nangyayaring ito, kamay na po ng Diyos to eh. Yung binubunggo ninyo, lahat na ginawa nyo. Di ba? Nagpakita kayo ng suporta. Pati yung mga MILF, susuporta raw kay Kibuloy. Aba. Dito magkakaalaman. Kasi itong si Kibuloy na to. Pag ito nadakip, parang nadakip na rin si Digong. Kasi nga, best friend forever di ba? Parang ganun, di ba? Sabi nga ni Kimo, sabi nga ni Bato, kaibigan, maski na sa sa meron, sa wala. Parang gano'n eh. Kaya talagang matibay sila, maski na. Puproteksyonan nila si Kibulog. Titingnan. Kaya nga ito, magulo to. Pero isa lang, ang pwede mangyari dito, maaring mangyari na wala silang dadat ng Kibulog. Maghahanap sila. Nandamo sa Dayami. Parang bantag din yan. Kasi mabigat eh. Hindi gaganyan si Kibulog nang walang nagpapayo sa kanya na huwag kang pumunta. Dahil kung siya lang sa sarili niya, pumunta na yan. Kaya lahat ng remedyo ginawa niya. Sinumbatan niya si Marcos. Akong ginamit mo, ako lahat para kinukonsensya niya si Marcos. Kasi si Marcos ang pwedeng si Bobong lang. Ang pwedeng magpahinto ng lahat ng ito eh. Bilang yun nga. Parang Duterte. Chief of all armed forces of the Philippines, di ba? Nung panahon ni Duterte, lahat ng gusto niya pwede. Di ba? Lahat pumwede. Hanggang sa nga maaresto si Laila de Lima, di ba? Na nag-iimbestiga sa kanya. Ito naman mga senador, wala naman nagawa kung hindi yun nga. Si Laila de Lima lang, testigo saka si Trillanes wala nangyari. Nandun si Matabato, nandun si Las Cañas, wala nangyari. Ito nangyayaring ito, mga friend, Kikibulog. Parang ito rin yung mga friend. Kung si Digong, merong nag-akusang mga tauhan niyang mismo matatagal na, si Las Cañas at si Matabato, na nagsabi na siya ay drug of all drug lords, siya talaga mamamatay tao, siya Diablo, kung ano siya sabi nila Matabato, di ba, nila Las Cañas, na siya talagang nagpapatay, libo-libong tao. Meron naman si Kibuloy na Arlene Stone, na dating kasama niya rin, na naloko. Amin naman ni Arlene Stone na nagago rin siya napaniwala siya na talagang itong si Kibuloy, matinong tao.
Kaya, ramdamin niyo ho ang galaw ng kamay ng Panginoon. Mismong tao nila, na matagal na sa kanila, ang nagdiin ng kanilang mga kahayupan na ginawa dito sa lupa. Oh, diba? Para sa akin, mga friend, hindi ho nila yan mauli. Hindi ho nila yan makikita, wala. Sabi nga, may vlog kanina baka nasa underground daw yan oh. Kaya talagang gusto yung hulihin, talagang napakabigat. Ha? Sa lalaki ng mga pagtataguan niya si Kibulog, halos buong Davao pwede siya itago sa mga hanapin. Sige nga, Aber. Kung lagay ito sa isla doon, wala dito, sige, halugugin nyo. Wala. Nando sa, may sariling isla pala yan, mano. Ha? Mahirapan mo yan. Sana mali ako. Hindi ho yan titigas ng ganyan nang walang ipigmamalaki na basta-basta nyo madadampot. Hindi. Oo. Bantag nga, di nyo nadampot di ba? Hanggang sa namatay na si Sulueta. Mga friend, ha? Hindi ho ganun kadali yan. Pero sana mali ako. Kaya nga ho to, kahiyaan na po ito. Senado. Yun naman ho kay Bantag, Department of Justice, pagbagsak ng warrant of arrest, wala na yung aarestuhin. Pero nung wala pang bumabagsak na warrant of arrest, kakalat-kalat lang si Bantag sa Baguio. Naka-attend pa nga ng graduation ng anak, di ba? Tatawa-tawa lang, nagkasayaw pa ng gano'n, Meron pa rally-rally si Bantag, di ba? Pagbagsak na warrant of arrest, wala nang Bantag. Wala akong kahiyaan po ito, pero ganoon talaga pero kung gugustuhin itong administrasyon na to, na talagang makakalapaw yung mga yan, tagal na manghuli yan. Lalaki ng intelligence pan yan, ang intel pan yan, di ba? Kalokohan. Kung gusto, may paraan. Kung yung puro salita lang na aresto, pero wala namang yan sabi ng pulis, nung head ng pulis, alam nila na nandito lang sa Davao kasi ito ang safe haven niya, ito ang bahay niya, di ba? Titignan natin. Ito ang buong maghapon na to. Kailangan may mangyari. Sana mali ako. Pero maski siguro abutin pa na 1 linggo yan, baka wala din yan. Di rin nila mauli yan. Ngayon pa, may administrador na binigyan. Kaya nga sinabi niya na, ikaw na ang administrasyon, bossing, sa iyong kayamanan, sa aking kayamanan. Ay, nako, Lord. Ganun lang ba ganun lang ang tingin nito mga to sa mga kaya-kaya lang tangahin no? Maganda nga yung vlog ni Secretary Llamas Hindi ako matalino, sabi ni si Llamas. Pero hindi naman ako ganyan kabobo para tinatanga-tanga lang ang taong bayan, para tinatanga lang ang taong bayan. Takin mo. Sakit sa ulo ng mga friend. Kung kay Kibuloy nga lahat yan, ari-arian na yan, a-appoint ka ng administrador ng iyong buong kaharian na hindi naniniwala sa Diyos. Minumura Diyos. Samantalang ikaw, sabi mo, ikaw ang son of God. Ikaw ang appointed son. Kataka-taka, di ba? Tsaka bakit biglang-bigla? Biglang-biglang ikaw na administrador. Parang nagbigay lang ng candy. Di ba? Ng laruan no? Ikaw na dyan, no? Ako malalim po yan. Baka mamayang gabi sakali, baka isa pa tayong vlog. Yaano natin si dating Senador Trillanes. Halos parehas kami ng ni Trillanes ng kutob. Halos parehas lang po Kaya lang mas magaling siya. Pero halos yun din ang nasa isip ko Na ito, di ba dati sinasabi ko na hindi yan makakapaglaro ng ganyan sa kaharian ni Duterte kung hindi niya pinayagan. Pinalaki, di ba? Takin mo, mga mansyon nasa loob ng
nung Paraiso, mga mansyon. Ang laki, Utieragis diyan, may prayer mountain pa at kung ano-ano, meron pang kingdom. Kingdom. yung sabi yun, mas malaki pa sa MOA. Oo, grabe, no? Kingdom. Pinakamalaki yata sa buong mundo, no, mga friend? Wala ho yan. Sabi nga ng saan ba nang galing si Kibulog? O, di ba? Galing lang siya sa mahirap, tapos pinanganak daw siya sa paanan ng bundok. At nakita nung kanyang ina, ang Diyos nakasakay sa ulap, tapos nung imiiri na, biglang mayroong agila na nakabantay. Anong katangahan niya, pinaniwalaan niya yan. Ko. Ay, mag-collab na po tayo mga friend. Yan lang oo. Wala ho. Kung ako tatanungin nyo, malabo pa po sa tinta ng pusit yan. Yung aresto, maghahanap po sila dyan. Pero yun nga, kung gustong arestohin talagang toro na hahalugugin kung saan man nakatago yan, may underground yan, talagang sasaliksikin ho lahat ang ano yan. Ganun ang mangyayari dyan eh. Kung talagang aarestohin kung hahanapin talaga Kasi parang considered fugitive na yan eh. Arrest warrant na ho yan sa Senado nang galing sa Kongreso eh. Di ba? Talagang hahalugugin mo lahat ang lugar na pwedeng pinagtaguan yan. Kung talagang gustong kunin yan. Pero yun nga, hindi ho ganun kadali, mga friend. No? At nasa kaharian ni Duterte ang aaresto, ang aarestohin sa kaharian ng Duterte. At yun nga pinasabi ko na. Kung si Kibuloy lang, sumuko na yan. Pumunta na sa Senado o Kongreso yan. Kaso, siyempre, meron niyang inaasahan sa likod niya na hindi siya pababayaan. Administrador. Mamaya mag-collab ulit tayo. Ay, mag-vlog ako, Isipin nyo nga, mga boss, dadalo raw siya sa Senado, basta sumunod lang, sundin daw ang kanyang 17 kondisyon. Tapos, mahuhuli, na maaaresto. Sana mali ako, mga friend. J. Arlene Stone, kanina, pinanood ko, Sus Mariosep. Bago raw lamunin yung mga babae, binabasahan pa raw ni Kibulog ng Biblia. Kung handa na raw ialay ang kanilang putang taragis ka, Kibuloy ka, Kalat ni Baya, shout out, good afternoon, Karaoke, Nax, Early Bird. Tayo ngayon, sabi niya, ganun pa man, martilyuhin mo, Karaoke, sabi ni Kalat ni, Gwapo na pang Senado pa. Akira Milu, shout out. May you have a pleasant day. Ingat, sabi niya. Ni Kalat ni, Felipe Garrido, welcome to the club. Felipe Garrido. Hindi na dapat pinapansin yan, sabi niya. Wala, pinansin ko nga eh. Kasi nga eh. Ewan ko nga ba, ba't ko ba pinansin to, Felipe? Sige mo. Kalat ni Baya ulit, Yan ang number 1 senador ng Pilipinas. Ayos. Ang liwanag ng kinabukasan ng Pilipinas. Kalat ni, puro baligtad ang sinasabi. Madilim ka mo, Jaime Villapado, shout out. Laging out of agreement ang comment niyang hinayupak na may mental health. Nakimuna yan. Parang Kimo, magpaano ka kaya? Psychiatrist ka, Kimo. Parang tingin ko rin, parang meron kang mental health eh. Kasi gaganong ko. Interview ka ng mga media men. Tapos, di mo, number 1 senador ka, loko-loko to araw-araw. Alam yan, Idol pa naman kita, Kimo. Ang galing ni Kimo sa Sa totoo lang, ang husay nito si Kimo lalo pag yung gusto ko yung love scene nito saka ni Regine Velasquez noon eh. Oo.
Jaime Villapando, sabi niya. Tuwang-tuwa ako sa ginagaya mo si Kimo, Karoks. Ako rin eh. Pag pinapanood ko yung ginagawa ko, natatawa ako. Jaime, sa totoo lang eh. Oo. Eto. Temari Bernardo, shout out. Tangang Padilla. Kriminal ang kinakampihan, di ang bayan. Ay, talaga nga. Tumaga Kimo, oo. Tigil ka na kasi Kimo. Parang magpersilapit ka lang Kimo. Safe na safe ka pa. Hindi pa... Kaya lang yun, papanisa ka ng laway. Arlene Tayam, shout out Wala kang masabi kasi wala kang utak. Wala kang masabi kasi wala kang utak. Lumayas ka dyan sa Senado. Sayang ang pasahod sa'yo ng taong bayan. Puro ka di ka talaga katanggap. Hindi ka talaga katanggap dyan. Utak mo, surot. Pag kinontent ko si Kimo, ganito kayo. Sobra kayo. Arlene Tayam ulit Tatay, ang galing mong maglasing-lasingan. Pero hindi ako umiinom talaga. Sabi ko sa inyo, 2 San Mig Light. Akala nung asawa ko, ang dami ko nang nainom eh. Hindi alam. Nalasing na ako nun, totoo. Decide, shout out Ihatid na sa kanila. Ihatid na yan sa kanila, Xerox. Dami na yatang nainom yan eh. Pero talagang ganyan magsalita si Kimo, maski sa pelikula, talagang ganyan siya magsalita. Yan ang natural niya yan, hindi naman lasing. Oo. Christian Cheng Nak, shout out Yan namang nag-interview para ding ewan. Dapat di na yan tinatanong at alam naman if ano ang mga isasagot. Natural pabor sa impostor na pasturan. Ang mga ngangatain yan. Have a great PM po, Tatay Roque and all the viewers, sabi niya. Joel Molina, shout out. Wag nang pag-aksaya ng panahon si Robin. Wala namang sasabihin na matino para sa bayan. Kaya nga. User, shout out. Ang utak ni Kimo, pag nagkalat sa kalsada, ang utak ni Kimo, pag nagkalat sa kalsada, walang asong kakain. Papakla kasi. Ganon. Marcelo Santa Ana, shout out. Boy Sile, nagdudunong-dunungan. Sabi niya, yun nga, bakit nga ba kayo? Mariosip, Ba't kasi kayo pumunta dyan sa Senado? Anak ng kamote. Hintayin niyo si Boom Tarat Tarat. Boom, dadaring si Boom Tarat Tarat. Pucha, mahiya naman kayo. Pero yun nga, ano ba naman mga butante? Anong katangahan yan? Meron ho kayong utak, binigay ng Panginoon, gamitin ninyo na maayos. Ang gago itong mga to. Marcelo ulit Karoke, ka-Warriors, ang galing mo pala paglasing ka. Hindi ako umiinom. Marlinberg, shout out Si Kibs lang ang pinagtanggol, hindi ang bayan. Kakaloka. Totoo. Kimo to hindi nag-iisip to Kimo, number 1 senador ka Kimo kay. May advisor ka naman. Pero palagi ko si Kimo, wala na. Hindi na kumuha na advisor to. Kasi kung merong advisor to, hindi to ganito hindi ganyan ang tsura niya. Arlene Tayang ulit Tatay Roque, tawa ng tawa. Walang common sense yung tao na yan. Ngayon lang yan nagkaroon ng cellphone. Porfirio Posada, welcome to the club Please naman Karoks, wag mo na lang pag-aksaya ng panahon si Kimo. Walang katorya-torya. Walang katorya-torya tirada ng Boy Sili na puro kaipalan lang. Pasensya talaga mga friend. Marcelo Santa Ana ulit Bukang bibig ni Boy Sili. Proseso daw. Yun nga ang proseso, yung humarap siya sa Senate hearing. Ang bobo mo. Due process ka ng due process.
Yan na nga yun. Kimuka, oo. Sana makarating sa itong vlog na to, Kimo. Oo, sige. Para at least matauhan ka. Kaya, libre advice to sa mga galing sa mga nagko-comment dito, mga subscriber ko, ha? Oo. Alin tayong ulit to. Hoy, Taco Max! Babae ka ba o lalaki? Ay, yung ano, yung nagdudunong-dunungan. Nagagalit yung anak-anakan ko si Arlene, oh. Pakinggan mo muna ang sinasabi ni Tatay Roque. Intindihin mo muna bago ka mag-comment, Taco Max. Common sense lang, ha. Isip-isip muna bago talak. Kakahiya ka, nag-aral ka ba? Gamitin mo ang utak mo, ha. Dapat. Sabi nga, think before you click. Para walang sabit, ha? Ayun nga, eh. Taco Max, huwag ka na dito. Doon sa iba. Oo. Huwag ka na dito sa comment section ko. Hindi na kita ulit babasahin. Oo. Christian Cheng ulit, oh. Sa totoo lang po, nakukulili na ako sa bad issue na yan kay rapist Kibuloy at sa company niya. Isa pa yung langong si Aymove Padilla. Utang na loob, Bigote Suklay. Huwag mo ulit-ulitin na di ka abogado ni rapist Kibuloy. Dahil kahit saang anggulo tingnan, di ka talaga abogado. Ano? Di ka talaga abogado ng Panginoon mo. Paano ka naman pati magiging abogado? Abogado, bad old man Bigote. Suklay Padilla. Di ka nga nakapag-aral. How are you? Gusto ko lang inform sa'yo na di porki pinagtatanggol mo yung rapist mong si Kibuloy, abogado ka na. Abogado ka na niya. Kakahiya ka. Nga eh. Si Robin, hindi na... Ang dami mo ng kapalpakan sa totoo lang. Kimo, nakita na yung pututoy mo. Yun namang asawa mo, naggugluta doon sa opisina mo. Naka-medextrose, tapos nagpapaano, tignan mo nga, kakahiya talaga, walang ganyan, Kimo, ikaw lang. Sa bagay, anyway, pwede ka ilagay sa Guinness Book of World Record. Ay, Kimo. Marcelo nito, Karox Baklayan, sabi niya. Danilo Proilan, welcome to the club. Parang nasa inuman lang siya. Magsasalita. Kakahiya itong taong na ito. Anong masasabi ninyo? Mga bumoto sa kanya. Hirap sagutin yung tanong mo, ha. Baka nagtutuktok sa ulo yung mga ano. Tampatay mo. Christian Cheng ulit, oh. Si Fentanyl rapist Kibuloy, Bigote, Suklay, Padilla and Company, iisa ang linyahan at kamada. At yes po, Tay, gets ko po yung point of view nyo about kay Marcos at Chara nung mag-out of country singiwi. Opinion ko din lang po yun. Yung comment ko. Peace. Oscar Regalario, welcome to the club. Kayang-kaya mo, Karox. Si Kimong parang lasing lagi. Yung kopya ko nga eh. Christian Cheng ulit to. Tawa po ako sa pasada ninyo dun sa isang dayong nag-comment. At doon po isang comment din na lalong nalakas daw ang donation niya sa may kinalaman si Fentanyl sa pagkakaloklok ni cocaine sa palasyo. Oo naman, si Fentanyl ang isa sa dahilan bakit nandyan sa posisyon niya now si Ngiwi Marcos. Bye for now, Tatay Rox. Ingat po. Ingat, Christian Cheng. Okay ka na ba, nak? Marcelino Santa Ana ulit, oh. Mas lalo naman yung nagdaang administrasyon. Hindi nga makabiyahe kasi lahat ng bansa inaway at minura maliban sa China.
at least si BBM magbabiyahe para makaakit ng investor. O BBM pala to si Marcelo Santa Ana. Arnulfo, si Diego, shout out. Alak pa. Ang liit ng comment mo, Arnulfo, napatawa mo ako ah. Yannick Ordobe, shout out. Na. Todo suporta kay Pacquiao si Boy Sile. Eh ngayon, sabi China si Duterte, may secret deal sa China tungkol sa West Philippine Sea. Eh tameme naman. Eh syempre, Diyos amo niya yun eh, si Duterte, di ba? Jerome Sausa. Welcome to the club, Jerome. Tanga lang bumoto dyan, dapat di na bigyan ng oras, usbaw na yan. Ladies Anita, shout out Magandang gabi po Sir Rox at sa loving wife mo at sa inyong mga anak at sa aming mga tulad kong co-viewers ng inyong programa po. Stay safe and God bless po tayong lahat palagi. Itong si Kibulok as Kibaliw, daig pa ang Prime Minister ng Japan, araw-araw topic of the whole world. Oo nga no, kinawa dyan pang kakibulog ka. Isang peking pastor nagulo mo Pilipinas, pati Senado, Kongreso. Bugok talaga eh. Ito lang. Nakakayamot. o kumbaga sa ulam, palagi bang minudo? Nakakasawa na. Sumuko ka na kasi, Kibulok, ng matapos na son of a bitch, duwag ka. Humarap sa sariling multo. Totoo yan, Ladies Anita. Alam niya sa sarili niya na siya siraulo, na nagago niya ang mga tao. Paano hindi ba magagago mga tao? In good hands siya sa Davao. Sige, manggago ka lang na manggago dyan. Basta, bahala sa'yo, friend. Yun nga. Kapa. Pinahinto yung Kapa. Marami na ring miyembro yung Kapa. Milyon na rin yata miyembro ng Kapa eh. Pero umiiyak talaga yung mga miyembro dahil hindi naman walang yadaw yung yung kanilang pastor. Tsaka walang nagreklamo sa Kapa, wala. Nakagaya nito, to si Kibuloy. Johnny Alacaden, shout out. Karox, busit na busit ako kay Robin. Pag nag-live sa media, parang grade 1 lang. Hoy Robin, huwag ka na magsasalita sa media. Gago, galit si Johnny. Tamo, walang natutuwa kay Robin. Si Mariel lang yata, saka si Kibulog, no? Ladies Anita ulit, Tanga ka, Siling Labuyo, Robin Padilla, as Padilla. Napakaubod ng kabubuan mo. Gampanan mo nga ang mandatory na ipinangako nyo sa trabaho nyo bilang senador. Taong bayan ang ipaglaban nyo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Bobo ka, Robin. Nakakabwisit ka na. Gago. Makita ulo ni Lady Sanita. Puro ka lang high blood yata. Sige mo naman kasi. Hindi ko pa nga tinapos. Kasi nga lalong matindi. May mga sinabi niya bandang uli. Kaya hindi ko na tinapos. Lady Sanita ulit Naku, hindi ka po Sir Roque. Naku, hindi ka po Sir Roque namimili ng babasahin ng komento ng mga viewers mo po. Lahat po binabasa mo. Kahit ilang daan pa na komento at inaabot ka na ng mahigit 1 oras. Okay po lang sa ito po Sir Roque. Dahan-dahan ang namintang kay Sir Roque. Sa iba ka na lang manood. Yung user. May user na binabasa ko naman. Kau naman user. Huwag ka nga gumagawa ng issue ha. Army Aquino, shout out. Sabi niya, pag may kausap kang lasing, ganyang kulang lang ang
pag may kausap kang lasing, ganyan, kulang sa pulutan niya, si Robin Good. Naku, nakakaumoy panoorin. Nonsense, sabi ni Arnie. Kaya nga kimuna to eh. AJ Reyes, shout out Galing mo pre, paglaruan. Galing mo pre, paglaruan pre, yung gagong na yan. May tama ang utak, dapat sa mental na yan, gago na yan. Dami yung nandiyan sa Senado na pang mental, totoo lang. Ricky Bello, shout out welcome to the club. Sobrang talino niya si Boy Sile. Alam niya ang lahat. Ricky Bello ulit Nakarinig lang yan ng usapang lasing. Kala niya, yun ang tama. Ganon. Tumasa, Rowa, shout out Tumasa, Rowa, Yan ang dapat ang sampalin ng mag-asawang sampal at sabunutan ni Atty. Glenn Chong at masyadong ng makapal ang muka ng pasahod ng bayan na walang pakinabang. Pag kulang ka talaga sa kaalaman ay pilit mo na i-manipulate ang mga taong akala mo ay mangmang. Yun, galing ni Tumasa paano hindi ko babasahin itong mga comments na ito? Aber, ikaw user kay Raul Villanada shout out greetings Kuya Rox at inyong may bahay, God bless you always. God bless Raul Villanada. Raul ulit bugbog na ang salitang due process sa inyo pero hindi nyo naiintindihan yun ay ang pagkakataon na marinig ang panig ng magkabila pero sa'yo iwas sabay takbo. Di po ba magiting na senador? Yun nga. Tumatakbo pa. Skin mo Cleopas Kulyat. Shout out Sir Roque, mahirap kausap talaga pag lasing. Pero kahit himas-mas naman yan, Sir Roque, mahirap kausap talaga ang lasing. Pag lasing. Pero kahit himas-mas naman siya, ay wala ring kwenta. Cleopas patawa mo ko Antonio Centeno, shout out. Magulo yan si Robin, lasing ata yan. Antonio Andrada, shout out Ang bobo mo Robin Hoodlum. Ayaw mong mag-comment bakit humaharang ka sa content ni Kibuloy at hindi ka nga umaatin. Yun nga, di ba? Kimo, tatanga-tanga ka talaga alam nyo, sa totoo lang, hindi sa pangarap, hindi niya akalaing magna-number 1 senador yan. Si Kimo. Antonio Andrada ulit Hindi ka nga abogado, bobo ka pa. Hindi ka nga abogado, bobo ka pa. Mag-resign ka na. Ang galit si Antonio. Kimo! Federico Mandak, shout out. Si Rox, huwag niyo pag-aksaya ng oras. Yang si Kimo, sayang oras natin. Ikaw naman, Federico. Wala tayong makukuha matinong sagot dyan. Walang kwenta yung mga sinasabi. Demokrasya siya ng demokrasya. Mismong demokrasya ay siya mismo ang binabaliwala niya ito. Ngayong may arrest warrant na si Kibuloy, sasabihin niya, hindi raw niya ito ipinagtatanggol. Pati yung mga asta niya, habang ini-interview, hindi kagalang-galang. Hindi talaga bagay, senador. May pagkabastos.
Oo naman. Bastos ba yun? Nakakita lang yung pututoy niya, naka-robe siya o wala pala. Pero ayon sa balita, talagang ito si Kimo, hindi nagbibrief to eh. Ayon sa balita ha. Hindi ko alam kung fake yan, pero ba't nga wala ka bang brief, Kimo ha? Leo Pasculiat ulit oh. Pero okay, yan si Robin, nagkukunyari lang siya na matalino at may alam sa batas. God bless po Sir Roque at sa family nyo. God bless, Cleopas Kulyat. Antonio Andrada na naman. Oh. Napirmahan na ang arrest warrant. Tumahimik ka na, hudlum. Walang laman yung utak mo. Patay tayo dyan. Librado Ludovico, shout out. Nako, Boy Sili, uulitin ko ang matagal ko nang sinasabi tungkol sa'yo. Maling ano? Maling pintuan ang pinasok mo. Lumabas ka na dyan. Malaking tulong yan sa bansa. May sinabi si Kapersi tungkol sa'yo, Robin Padilla, Padilla, Bigote. Yang pagkapanalo mo, tsamba o minaniobra. Para sa akin, minaniobra. Layas dyan, chupi. Oo nga, Kimo, sa totoo lang, maling pintuan napasok mo eh. Ha? Kaya alam nyo mga friend, kaya to si Kimo, si Robin, si Kimo, tsaka ito si Lito Lapid, at tsaka yung mga artista dyan, na nandiyan dyan na may pabudot-budot o nananalo, di ba? Kaya nagkakalakas loob na yung mga kagaya ito sila Boom Tarat-Tarat, napasukin yan. At medyo nakikita ko si ito, Philip Salvador, parating nakadikit kay Digong. Mukhang nagpaplano rin tumakbo ng senador yung isa na yan. Ha? Hindi natin alam ha. Anong ginagawa niya dyan? Sama dyan kay Digong, di ba? At saka kay Kimo, di ba? Palitan na lang kaya yung, gawin na lang kaya cinema studio, wala na Senado. Federico Mandacolin. Sir Rox, kalma ka lang. Huwag mong pansinin yung mga taong ganyan. Sayang yung oras mo dyan. May stress ka lang. Yun nga eh. Hindi, pinagbigyan ko lang. Oo. Kasi akala niya, ako yun ang ayoko eh. Yung akala niya matalino. Yung, doon ako visit. Yung taong akala niya matalino siya. Oo. Ladies Anita, Sir Roque, enter loving wife, night na po. At sa co-viewers ko po, have a blissful night sleep. Night sleep po. Night sleep well po tayong lahat. Sweet dreams po. Stay safe po. God bless po tayong lahat palagi. Kita-kits ulit tayo bukas po. God bless, Ladies Anita. Ngayon Renato Messina, shout out. Good evening, Karox. Senseless nakausapin Robin Hood. The way you talk ay taong patoto, papansin, bobo, tanga, engot, ungas at bugok. Alam nyo kung nakakamatay itong mga ganitong salita, patay na si Kimo. Ikaw nga kahit andong ka hindi ka nagtatanong sa mga tumitistigo sa kahayupan ni Kibulog. Siguro kung nagtatanong ka, baka mapulsuhan mo kung totoo ang testimonya ng mga witness. Layas ka na lang o resign ka na. Sayang ang bayad ng bayan sa'yo. Okay mo, totoo lang. Kung magre-resign ka, pero pag nag-resign ka, sabihin mo, magre-resign ka alang-alang sa bayan, Kimo. Yung sweldo mo na para sa'yo, ibigay sa mahihirap. Palakpakan tenga ko, Kimo, pag ginawa mo, totoo. At siguradong, baka maging bayani ka nga, kagaya ni Kibulog. Ha? Marilo Pabianak, shout out ha. Gandang gayo po.
Sa mga ka-warriors, dami ko pong tawa tay. Gayang-gaya niyo yung style ni Robin. Isa talaga siya sa nagmamarunong, dinadaan sa himas bigote. At take note, gaya na niya, mentor niyang nakahawak sa pisngi habang nasa interview. Hanga din po ako sa mga reporter na nagpakatyaga sa walang kwentang sagot. Yun nga anak paulit-ulit, demokrasya, procedure, due process. Ay, nako, umay po talaga. Basta ang mahalaga, kahit anong pigil ninyo, di ko kinaya ang matapang na Senadora Risa Ontiveros. God bless. Basta ang mahalaga, kahit anong pigil nyo, di nyo kinaya ang matapang na Senadora Risa Ontiveros. God bless us po tay at sa lahat ng mga kawaros. God bless, Marilo Pabian. Totoo. Ontiveros for president na nga ako eh. Sa totoo lang. Sana. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Hi, itong si Robin ito. Umepal na naman ang isang bobo. Hoy, senador ka. Pero utak mo pang grade 1. Layas dyan. Di ka bagay dyan. Kahihiyang ka sa ating bansa. Sarap mong duraan sa mukha. Puwe ka. Marami pa to Bagay, wala akong sakit sa puso. Pero baka magkaroon. Okay na ako dyan. Federico Mandak na naman. Pahabol ang na-comment ko. Pahabol na nag-comment. Ano daw legit na nagawa ni Sara sa DepEd? Yun daw may kwenta. Ito yung ilan, yung 125 million na CIF na inubo sa isang araw, yung pinagtatanggal yung mga educational materials sa classroom, yung pagsusuot ng hair clip ng mga estudyante, pati teacher, at mga lalaki yata, yung mga educational assistants ng mga scholar na nawawala. Yan na lang muna. Pag nilista ko lahat, kulang 1 linggo. Kapag babasa ni Xerox, kawawa naman. God bless po. God bless, Federico Mandak. Anak ng pete mo. Ano bang comment mga to? Ang dami naman, Federico. Yung ba lahat ang nagawa ni DepEd Secretary? His Excellency naman. Intindihin mo yung bayan. Sa totoo lang, His Excellency. Tanggalin mo na yan. Kung iintay mo mag-resign yan, parang ka nag-iintay ng pagputi ng uwak. Sa kapal ng mukha niyan. Hindi ba sapat, His Excellency? Yung mga pinagagawa niya sa iyo, sa gobyerno mo. Iniwan mo siya bilang caretaker ng Pilipinas. Kasama siya sa rally para pabagsakin ka. Tapos sasalubong sa'yo, nakangiti pa. Ano ba? Elizabeth Iscare ulit Sana wag itong magsalita at wag nang ma-interview. Kakabwisit. Mga sinasabi nito, akala mo matalino. Siya lang ata ang nakakaalam sa mga sinasabi niya. Lasing ata. Lasing ata ito. Nakadroga din. Soylo Flores, shout out Jeff Ramos na, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Brother Eli Asisio, shout out Malapit tayo mag-1 oras, anak ng patay mo. Soylo Flores paano hindi magiging ganyan ang galaw, pagsasalita at pag-iisip niya sa parang impaired o lasing at bulul na parang bangag. Epekto yan ng dati niyang paggamit ng heroin na inamin naman niya. Hindi niya alam at hindi rin natin sigurado itong extend na damage, pero una yung mga parte ng katawan na naapektuhan ng heroin. Tingin nyo, wala siyang pinagkaiba sa kilos, panalita at pag-iisip.
ng mga adik na mga natukhang noong panahon ni Bato. Oo. Parang ganun nga, di ba? Totong Gonzales, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Wala na po talaga tayong magagawa dyan sa gagong yan. Kasi po, malaki pa sa kulangot niya ang utak niya. No? Malaki pa yung kulangot niya sa utak niya. Basta dito sa probinsya namin, pag nagawi yan, malalagas sigurado bigote niya sa suntok. Halos lahat kami, siya lang ang inaabangan. Ano kayang magiging itsura niyan kung ang nguso niyan malipat sa batok? Mukha mo, Kimo. Makakaganti rin kami sa'yo. Gago ka. Ang giinit ang ulo ni Totong. Soylo Flores ulit Tawa-tawa. Parang nag-uusap sa likod bahay habang nagiinuman. Pag ganyan ang kausap mo, para kayong nag-uutuan at naggagaguhan lang. Isipin mo na lang, yung asawa niyan, paano nakakati... Okay na dyan. Isipin mo na lang yung asawa niyan, paano nakakatiis na makipag-usap sa kanya. Mukhang may diferensya rin eh. Yung kanina mo, ginamit na ginoklinika yung opisina ni Kimo, di ba? Same feather, flux together, ganun lang yung solo. Ano ka ba naman? No? Baka pati si Jose Manalo hindi makatiis na makipag-usap sa kanya. Sa tonong lasing. Binabatukan yan, mga ganyan. Totoo. Ariel Planco. Welcome to the club. Ariel Planco. Parang sabog to si Boy Silly magsalita. Parang nga di ba? Pelabot, shout out. Sorry Karoke, lipat ko muna. Ayaw kong marinig mga sinasabi ni Kimo, bobo. Erlinda Aquino nito. Kuya, wag mo na si user patulan. Hindi naman siya importante. God bless, kuya. God bless, Erlinda Aquino. Sumagot si David Alvin Mendoza. Oo nga po, Karox. Black delete na kaagad ang mga ganyang nagkokomento. Baka isa yan sa mga bubutanteng Pilipino. Chupista Bunaaw, shout out Good evening po, Kuya Rox. Hindi nga abogado si Nicky Bulok, si Kimo, pero nag-aabu-abugaguhan lang yan. Siya tumigil ka na. Tumigil ka na nga, nakakainis ka na. Chupista Bunaaw ulit Kuya Rox, nakakatuwa ka. Muntik ka ng madala sa yung pagkukomento. Chupista ulit Kuya Rox, puso mo, hinay-hinay lang, ingat po. David Alvin Mendoza ulit magsang oras na tayo, malapit na. Hello Karox at sa mga Rocky Warriors, good evening po sa lahat. Sorry po Karox at iniskip ko kapag nagsasalita si Kimo. Ang sakit po kasi sa tenga at sa ulo ng mga pinagsasabi niya. Doon naman po mga basher ninyo, ang masasabi ko lang ay huwag na kayong manood o makinig sa vlog ni Karoke. Wala na pilitan dito. Ako nga, natutuwa ako at binabasa ni Karox ang mga comments natin sa vlog niya. Madalas pa nga ay natatawa ako sa mga komento ng mga Rocky Warriors. Kaya sa mga basher at walang magawa sa buhay, kundi mang inis, ay payo ko po sa inyo ay gumawa kayo ng sarili ninyong vlog. Sige po Karox, good day po at God bless. God bless, David Alvin Mendoza. Glalaro lang, nagsasayan tayo. Jimmy Bautista, shout out. Walang saysay na interview, sayang ang binabayad at oras. Patay tayo dyan, Kimo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Ines Christiansen, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out.
Belinda Magtangog, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Prince Shervin, no? Magandang buhay po. Pagbati ng Impong Basyang Team Tia Deli sa ating pong lahat, mga Rocky Warriors. The Great. Sir Rox, mukhang mainit yata ang ulo mo, ah. Front page na comment front page ng comment section, mukhang mainit agad ulo, banat mo, Sir Rox. Chillax ka lang. Chillax lang tayo, Sir Rox. Inom-inom muna na tayo ng, ano ba, lapad, red horse, 4 cantos, lambanog, kape, ano ba pwedeng mabanatan at medyo ma-relax tayo ng konti, Sir Rox? Basta pa yung kapatid, Sir Rox, don't let yourself or your emotion get carried away with nonsense people. Totoo yan, friend, ha? Ikaw ang master, kaya ikaw dapat ang bida. Peace, keep your cool. Kung sino yung gustong mambuisit sa'yo, let them. Basta ikaw ang boss. Kasi vlog mo to eh. Totoo naman, di ba, friend? Banatan mo sila ng isang malupit na may way natin dyan, Sir Rox. At nang yung mga kontrabulate mahimasmasan. Ikaw pa ba, Sir Rox? Di nila alam pagpikon, mga olats at mga putik yan, di ba, Sir Rox? Impong Basyang, lalayas na po muna. Papalamig din. Dadaanin sa sumba ang init ng ulo. Ayokong mapikon, Sir Rox. Good night to all my Rocky Warriors. Tia Deli at sa inyo po ay nag-iiwan ng isang malupit na payo. Galing kay Johnny Lundagin mo, baby. Pulutin ang mabuti, ang masama ay itapon sa Babuyan Island. Isama sa mga taga Durian City. Ayaw mo? Di wag mo. Chupi, kung sino ka pang mapanira sa aming moments, life is too short, kaibigan. Hanap-hanap pin katapat pag may time. Huwag kami sa Rocky Warriors. Visit. Hindi, actually, Prince Shervin, marami yan eh. Pero ito lang itong binasa ko. Pero iba, dinidelete ko na agad. Oo. Tartarto, shout out. Kayang-kaya gayahin si Boy Silly, sabi niya. Eli, shout out. Boss Rox, nakailang bote na kayo ni paring Kimo? Baka gusto nyo ng night duty. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, wala tayong maasahan dyan kay Robin Hood. Blacker yan sa Senado. Wala nang ginawang mabuti yan. Nagmamarunong. Katwiran, walang saysay. Totoo yan, Kimo. Kimo ka talaga eh. Ferdinand San Juan ulit oh. Robin Hood, ang taong bayan ay hindi nakukuha sa tamis ng dila, kundi sa nilalaman ng pahayag kung ito ay tama at makabuluhan. Ha? Si Robin gagawin tapos kabastusan nyo, Kimo. Wala ka sa pelikula, Kimo. Nasa totoong buhay ka. Isa kang number 1 senador. Ano ba? Umayos ka nga. Nakaisang oras na kami dahil sa'yo eh. Alberto Laer, shout out. Karoke, mabuti pa sabihin ni Robin Padilla sa Diyos. Karoke, mabuti pa sabihin ni Robin Padilla sa Diyos niyang yawa na Satanas. Si Pastor Apollo Kibuloy. Umakyat na kayong dalawa ni Kibuloy sa langit niya. Magtago na kayo sa mansyon niya na pinagawa niyang langit, Karoke. Totoo. Yun nga eh. Shirley J. Sir, shout out Dapat hindi na yan in-interview, Rox. Para lang lasing lagi. Buti pa yung barangay kapitan, mas maayos pang magsalita. Totoo, malayo siya. Sa barangay kapitan, malayo. Para nga lang tambay sa kanto, kausap mo rito kay Kimo eh. Normando Reyes, shout out. Correct ka dyan, Karox. Hindi na dapat pinag-aaksaya ng oras si Kimo. Para ka lang kumakausap sa hangin. Puro bagyo lang ang anihin mo.
Ang yabang, wala naman laman ng... Wala naman laman ang kukote. Mas may utak pa ang surot sa animal na yan. Sobra ka naman, Normando. Bagay, may utak din yung surot, di ba? Alam niya kung... Alam yung surot. Normando ka. Alam niya kung saan siya lulugar. Di ba? Doon sa hindi siya makikita, doon siya nagtatago, di ba? Si Robin hindi alam. Normando Reyes ulit ito. Nakakalumbaba na rin, parang si Digong itong si Kimo. Baka nakapentanil na rin ang ungas. Tayo dyan. Normando Reyes ulit ito. Buti ka, Rox, napagod ka rin kay Kimo. Nalapit-lapit na akong magmura ng... Ayop na yun. Ayun, saya ko mga friend. Jane L, shout out my friend. Paisa. Si Rox, cool ka lang. Huwag masyadong paapekto sa mga commenters mo. Minsan, they didn't mean what they say. Andito kami, mga RW behind you. Oh, thank you naman, friend. Alam ko naman. Jane L ulit. Si Rox, ganito yan. Ito na naman. Sabi mo, baka pati FBI di makapasok sa Pinas. Makakapasok yan kahit walang approval ni BBM. Ganito mangyayari dyan. Makakapasok ang FBI, sisisihin si BBM, pero sasabihin lang ni BBM, ayaw kong makialam dyan. Sana ganun ha. Al Olalia, shout out ha. May tali pala sa likod ang buhok ni Boy Sili. Kahiya-hiya ang Senado ng Pilipinas. Mga senador na hindi na kagalang-galang dahil pinanalo lang ng isang may tama sa utak. Hindi na titino at uunlad pa ang bansang ito. Bukod pa sa wala silang hakbang para masawata ang korupsyon na ugat ng kahirapan. Good day, Sir Rox. At sa lahat, God bless. God bless, Al Olalia. Tama ka. Yun ang masasabi ko dun. Ted, sabi ni Ted, kahit anong gawin ni Kibaliw at mga senador na ito, nasiraan ang loob ni Senador Risa Hontiveros, ay lalo lamang nilang pinatitingkad ang husay, tapang, katalinuhan, pagkamakatarungan at kakayahan ni Senador Hontiveros sa paglaban sa kasamaan ng mga taong tulad ni Kibaliw. Sa kabila ng mga katangian ito ni Senator Hontiveros ay lumalabas naman ang mga kabubuhan, katrayduran, kabaliwan at katangahan ni Kibaliw, mga abogado, senador at mga taong kampi sa kanya. Sa huli ay nagtagumpay si Senator Risa Hontiveros kasama ang mga taong sabik sa katarungan na arestuhin si Kibaliw. Mabuhay Senator Risa Hontiveros at tayong lahat. Kahit magtago ka Kibaliw, tagumpay pa rin kami. Salamat na lang kay Subiri, kahit na masama ang loob mong pumirma, napilitan ka rin sa wakas. Ba't nga ba ganon, Subiri? Senate President ka pa naman, di ba? Cat Gray, shout out Cat Gray. Ito. Takaw Mux o Taco Max, tawa-tawa si Cat Gray. Pwede ba namang hindi alam ni Bongbong ang nangyayari sa Pilipinas? May social media na. Mabuti kung sinasabi lang ng isang vlogger, pwedeng hindi niya alam. Pero mga ka-unitives niya kasi yung mga katransaksyon niya. Sinasadya lang ni Bongbong na kunwari hindi niya alam dahil nakikipagplastikan lang naman sa ka-unity niya. Usapan nila magtataguan habang pinapag-resign nasa abroad. Bobo nga rin yun. 3J show po. Tawa-tawa. Si Rox, ang ganda ng facial expression mo nang basahin mo yung legit question ko. Parang nasyak ka pa sa tanong ko eh. Tawa-tawa ka naman dyan, 3J show eh. 3J show ulit to. Si Rox, kung magiging chairman ng committee si Kimo para question
questionin ang NTC tungkol sa franchise ng SMNI. Sabi ni Kaenzo, magwa-wonder daw si Kaenzo kung paano tatanungin ang mga abogado di kampanilya ng NTC. Tawa-tawa. Si Rox, yan si Kimo. Ano naman? Bawat galaw niyan at banat, sabihin niya may nagdidikta dyan. Di naman kusa yan ni Kimo. Itong ipatawag ang NTC sa Senado, may nag-utos dyan kay Kimo at wag nating intindihin kung ano ang itatanong ni Kimo sa mga abogado di Primera. Dahil may nakahanda ng tanong ang mga tao behind Kimo at si Kimo lang ang magtatanong. Ganun yun. Patay tayo dyan, 3J Show. Baka hindi niya maitanong ng tama yung ipinatatanong sa kanya, yun ang problema dyan. Oo. Maaring mahihirapan, hindi niya magagawa yun. Tignan mo ha. Especially, kailangan itatranslate nung nagpapatanong sa napaka-detalyadong Tagalog yun. Kasi kung English yun, todas, hindi mabasa ni Kimo na maayos yun. 3J Show ulit oh. Kaya isang oras na tayo mga friend. Si Rox, ang sabi ni Kimo, pinag-initan daw si Gibbs. Kaliwat kanan ang arrest warrant. Ito dapat ang isipin di lamang ni Kimo kundi na sambayan ng Pilipinas. Bakit ang daming kaso ni Diggs? Yan dapat babala. Warning, hold, step back. Oy, teka muna. Yan dapat ang sumagi sa isip ng bawat mamamayan. Anong uri ng tao itong si Gibbs at napakarami niyang issue. Dapat tayong mag-alala, di ba? Dapat nga meron pang yan, friend 3J Shop yung kagaya nung kaso kay Jesus Christ. Ngayon, blasphemy ba yun? Oo, dapat meron. Yan ang dapat na numero 1 ikaso dyan Tapos ipako ng patagilid. Patagilid, ganyan yung tenga, tsaka yung daliri sa paa lang ang nakapako. Pero alam mo, friend tignan mo, God moves in a very mysterious way. Kung kailan yung mahal na araw, si Mana Santa, saka pa nagkaroon ng ganitong problema. Itong mga demonyo, di ba? Isip natin, di ba, friend? Parang ganun parang ako yun ang pakiramdam ko yun. Parang itinapat ni Lord, napasakitin ang ulo nila sa si Mana Santa, di ba? Tuloy natin. Ito ang dapat ang isipin, di lamang ni Kimo, kundi ang sambayan ng Pilipino. Bakit ang daming kaso ni Diggs? Ni Diggs? Si Kimo, si Diggs. Bakit si Diggs marami ring kaso, tsaka itong si Kibulog na to. Yan dapat babala. Warning, hold on back. Yan ang dapat na sumagi sa isip ng bawat mamamayan. Anong uring tao itong si Gibbs? At napakadami niyang issue. Dapat tayong mag-alala, di ba? Dapat mag-alala ang bawat mga magulang para sa kanilang mga anak, lalo na kung minor pa ang mga bata. Hindi siya pinag-iinitan. Kung di siya ang masamang tao, kung hindi siya masamang tao, patunayan niya. O, iba? Kimo ka gagaling-galingan ka 3J Show ulit Sir Rox. Dito sa US, yung babaeng kasama ni Gibbs sa eroplano nang mahuli sila sa Hawaii ay umamin na hindi sa kanya yung 300,000 US dollars. At ito ay kay Gibbs, kaya siya nakasuhan dito sa US. Ito ay hindi sinasabi ni Kimo kasi nga they are the same feather flocks together. Totoo, itong Kimo na ito, walang matino ito 3J Show ulit Sabi ko nga sa'yo, Sir Rox, before naranasan namin magkakapatid dito sa US na mga bata
nagsusulisit para daw sa charge nilang tumutulong sa mga nasalanta ng kalamidad sa Pinas. May litrato pa sila ni Gibbs. Pinagsabihan ko yung bata na si Gibbs at ang charge nila ay fake. Nagalit yung bata at umalis. Talking about brainwash. Totoo, 3J shoot. Itong Gibbs na ito gago ito Sa totoo lang. Mary Grace Santos, shout out. Good day po, Karoks. Natutuwa ako pag si Kimo ang topic, lasing ka din. nakakagaan ng mabigat na pangyayari sa bansa. God bless po. God bless, Mary Grace Santos. Mary Grace Santos din. Wag na po patulan mga nagmamatatalino. Aanin mo ang matalino kung walang konsensya. Totoo. Roberto Sayat Senior, shout out. Kimo. Yan. Uy, 1 oras na tayo may gito. Kimo, wag nang epal. Nonsense. Alis ka na dyan. Sayang pera sayang pera namin, 2 milyon piso sweldo mo kada buwan. Stop ka na. Pang pelikula ka lang. Masyado kang mabuladas, Kimo. Mabuladas. Kami dito sa California, natatawa lang sa inyo. Inis na kami, sa totoo lang. Lahat ng taong salbahe, kampi ka. Yan ba ang sinumpaan ninyong tungkulin? So, sino pa ang susunod na gagawa ng kasamaan? Tumigil ka na, pwede ba? Pabebe ka, Chong. Ang dami mong palusot, buwisit ka. High blood na ako sa'yo. Magkano binayad sa'yo ni Kibuloy? Demokrasya ka pa. Hayaan mo siya ipagtanggol ang sarili niya. Bakit ayaw niya? Hindi naman siya babarilin. Si Digong lang ang mahilig magpapatay. Sir, wag mo nang pansinin niyang gagong user na yan. Panggulo lang yan, baliw yan. Umeepal. God bless sa'yo, sir. Sir, ma-high blood ka lang dyan. I-delete mo na yung ungas na yan. User, drug user. Iparehab na natin. Kasama si Kimo. Thank you, sir. Thank you, Roberto Sayat Sr. Reynaldo Gonzales, Papa pare, puro ka demokrasya. Pare, kakaya ka pare yung nadidisgrasya. Di mo pa aminin ang dinidepensahan mo, pare, ang mukhang demokrasya din. Lasing naman siya nila. Wala itong pakiramdam si Robin. Oo, sa dami ng sumisigaw na Robin resign at may grupo na gusto siyang ipa-impeach hanggat maari, kung pwede lang. Kung si Sara makapal na mukha, ito naman si Kimo, ala ng kahihiyan sa sarili. Totoo. Bagkos pinagyayabang pa kapalpakan ng mga gusto pa ata palakpakan. Ay, ang ganda kasi pakinggan ng number 1 senador. Kaya ganyan inaasal. O yun nga. Reynaldo Gonzales ulit. User, stop bashing. User, stop bashing. Baka padala ni Grace Chingsay. Grace Chingsay. Gabi, vlog ako sa kanya. Basta maybe Loni Santo, Marty Santo. Gaga yan. Si Grace Chingsay, gagang babae yan. Michael Noble, shout out Karoks, magluto. Karoks, magluto na lang ako. Sayang oras ko sa kakikinig sa walang laman ang taku. Lakas makahawa. Mga ganyang na tao. Nakakabobo. Al-Ulalia ulit Xerox, yung user, yun yung mga gumawa ng account sa YouTube na hindi nakapaglagay ng pangalan. At pag nagko-comment sila, user ang lalabas. Ganun ba yun?
Ay, mission accomplished mga boss. Naka-1 oras tayo mahigit ah. Oo. Magkomento po kayo kung tama ako o mali ako sa aking sapantaha na si Kibaliw hindi ko nila mahuhuli yan ng ganun-ganun lang. Oo, sana mali ako. Kasi kung mahuhuli nila ng kasimple lang na isa-serve yung warrant of arrest, ma-arresto na nila yan, hindi na sana nagpahirap pa yan sa Senado. Pumunta na sana yan sa Kongreso, dumalo na sana yan. Oo. Eh ngayon huhulihin. Tapos tawag ito, para dumalo sa Senado. Sana mali ako. Pero malabo po yung sa tinta ng pusit. Kahiyaan po ito. Maniwala kayo. Dito makikita ang power ni Digong na idepensa ang nag-appoint sa kanya bilang administrador ng kanyang katakot-takot na kayamanan. Magandang hapon po mga boss. God bless. Hanggang mamaya, baka makasingit po tayo ng isa. Good night. Good afternoon, mga friend.